Ipinagpaliban po ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon po sa abogado ni Estrada, hihilingin ng senador na makadalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing. Saksi, si Joseph Moro. Balik anti-graft court si Senador Jinggoy Estrada ngayong araw. Nakaposa siya at suot na ang uniformeng may tatak na PDL o Person Deprived of Liberty. Di tulad kahapon ang dalhin ng mga umarestong tauhan ng pulisya. Babasahan dapat ng sakdal si Estrada sa 2nd Division ng Sandigan Bayan para sa 213 million peso graft case na hiwalay pa sa kasong plunder at isa pang kasong graft na hawak ng 5th Division. Dito, humiling ang kampo ng senador na kung maaari raw ay huwag na siyang pusasan at pasuotin ng uniforme ng BJMP. Pinagkokomento muna ng korte ang ombudsman bago nila ito desisyonan. Ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan naka-wheelchair nang dumating. Mula sa blood pressure na 160/100, bagyang bumaba ito ng bulingkuhanan bago ang pagdinig. Base sa information sheet na nakuha ng GMA News para sa kasong graft laban kay Senador Estrada, nakasad doon na mismong si Senador Estrada raw ang humingi ng mga DPWH projects sa Bulacan. Humingi umano si Estrada ng lampas 300 million pesos na halaga ng mga proyekto sa First District ng Bulacan at kalahating bilyong piso mula sa iba pang lugar sa probinsya. Tumanggap umano siya ng 25% kickback na nagkakahalaga ng humigit kumulang 213,750,000 pesos. Pinababasura ng kampo ni Estrada ang kasong yan. Pero ang motion hindi pa nakarating sa ombudsman at humingi ang ombudsman ng panahon para sagutin ito. Kaya ipinagpaliban ang pagsasakdal ni Estrada at Bonoan sa June 4. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Noel Ostrea, hihiling ang senador kung maaari siyang dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing sa halip na pisikal na pagpunta sa Sandigan Bayan na makakaapekto sa pagdalo niya sa mga sesyon sa Senado. Tila paghahanda kung sakaling payagan ang virtual na pagdalo sa Senado ng mga nakadeteneng senador. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice sa 2nd Division Chairperson Geraldine Econg, pwede ang video conferencing sa mga proseso ng korte pero hindi raw nila pwedeng diktahan ang Senado na payagan din ito. Tumangging magbigay ng pahayag si Estrada tungkol sa kaso, hindi rin niya pinangalanan ng mga umano'y namilit sa kanya na lumipat sa minorya sa Senado. Sa halip ay binati niya ang inang si dating First Lady Loy Ejercito. Gusto ko lang batiin nanay ko ng happy 96th birthday ngayon. Yun lang, happy birthday ma'am. Kasunod niya na ibinalik na si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas. Doon ay natsyempohan din ng GMA News si Agimat Party List Representative Brian Revilla na dumalaw sa amang si dating Senador Bong Revilla. Nakapiit si Revilla dahil sa kinakaharap na kasong malversation kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. It's hot inside. We only see him at the common area. Ang kwento niya, he's in a cell. May mga kasama din siya doon. It's really tough. I don't, hirap ng kalagayan po ng maging isang PDL and lalo na po sa pamilya. Wala raw communication gadget o TV sa loob. Sa kwento mo yung nangyari kay Senator Jinggoy? Well, I'm sure, yeah, nakikipag-uusapan din naman yan sa mga pangyayari and I'm sure, yun nga, kita kami. What was his reaction? Well, it's, wala tayong magagawa. That's how everyone has to go through the process. Sa pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology, siniguro nila sa publiko na si Senador Estrada at iba pang high-profile detainees ay ihahanay sa general PDL population at hindi makakatikim ng VIP treatment. Sa PNP General Hospital naman, ibinalik si Bonoan. Inilipat siya sa male medical ward para sa patuloy na medical monitoring at pag-aalaga. Nakabinbin pa ang motion ni Bonoan para payagan siyang ma-hospital arrest. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.